walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. For today video, ang pag-uusapan natin ngayon, syempre yung kagandahan ko. Charot! So yun, so kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, lagi naman akong fresh overload, diba? So yun. And then, ayun, kaninang umaga, syempre nagpunta kami ni Nu sa palengke, sa Samrong. Kasi may mall kasi dyan na malapit lang sa amin. Pero yung mall na yan, ang daming mga pumupunta dyan ng mga Burmese. So, mall siya ng mga Burmese. Gusto ko na rin dyan. Dati, sabi ko, chup-chup naman ng mall na to. Pero ngayon, ando doon na ako sa cheap na lugar. Charot. Kasi, siya yung malapit sa amin kasi napupunta ka pa ng Central, iikot ka pa ganun. Tapos ang init-init ng biyahe. Eto, pagsakay mo ng motorcycle, ayan na, dyan na. Diba? Magpapakahirap ka pa ba? Ang habol lang naman namin yung lamig ng aircon. Charot. Kasi diba, ang init dito sa bahay. Pero nga, buti na lang napalinis ko na talaga yung aircon namin at in fairness naman, ramdam mo talaga yung lamig niya. O, diba? Lalo na pag natutulog ka, nagigising ka sa lamig. Oh my gosh. Ang sarap ng feeling. Oh, charot. Hindi pa ako naliligo niya, pero ang ganda ko. At eto nga, syempre kanina, bumili na kami ng damit na pang sungkran na gagamitin namin sa Sungkran Day. So, ilang araw na lang. Isang tulog na lang magsusungkran na. O, di ba? Actually, dalawa. Hindi, bukas Friday, sa Saturday yung start. So, I'm so excited. Ano bang ginagawa kapag araw ng sungkran? Syempre, ang ginagawa ay nagpupunta ng temple. So, yon kasi dito kasi sa Thailand, New Year yon yung kumbaga, start ng counting ng calendar nila. So, para di ba, ang celebration natin, ang start ng calendar natin ay January 1. Kaya sinasalubong natin kasi sa pagpapalit ng taon. So, sa kanila bilang Buddhism, meron din silang sinusunod na yung takbo ng calendar nila nung noon panahon pa yon. So, ayun nga yung tinatawag nila na New Year Festival ng mga Thai. So, yun yun. Syempre masaya dahil nagbabasaan. Dati, hindi naman ganun na basaan. Parang magbibigay ka lang pugay, yung hugasan mo yung kamay ng mga matatanda. Ngayon, hindi na. As in, pinaliliguan ka na ng, na tubig na malamig dahil nga sobrang init ng panahon. So, parang ito na rin yung katuwaan, kasayahan, inuman, party, everywhere, anywhere. Ganon! Ganon kasaya ang sukran. Pero, syempre, ako kasi bilang Pilipino, nire-respeto ko yung kultura na meron sila. And then, nandoon lang ako sa parte na, na gusto ko, pupunta tayo ng temple. Ayun, gusto ko, syempre, sino kasi ang pamilya ko dito. So, gusto ko pupunta kami ng temple. Gusto ko, magdadasal kami doon sa temple, mag-aalay kami doon sa temple, and then of course, kakain sa labas. So, katulad ng ginagawa ng New Year natin. And then of course, gusto ko din bago din yung damit namin. O, di ba? So, gusto ko makulay, may mga flower, kasi ayun yung symbol nila. And then, higit sa lahat, syempre, yung hinuhugasan mo, yung, ng tubig, yung Buddha image. So, yun, napaka-importante sa akin nun. Kasi, syempre, bilang ini-embrace ko rin yung kultura na meron sila, kahit Pilipino ako, gusto ko ipakita sa kanila yung sincerity ng puso ko sa kultura na meron ang mga Thai. So, yun yung akin. Kaya, masaya lang ako. Ganon. So, excited ako pag sungkran. Syempre, bukod doon, ayun na nga, syempre sa gabi may party, may nomo-nomo, kahit saan area. Pero syempre hindi libre to. Magbabayad ka. So yun, so punta ka sa Kausan Road, punta ka sa Silom, kasi maraming lalaki dyan, ng mga kabaklaan. Ayun, so makikita mo silang masaya. Hindi naman ako nanlalalaki doon. Makikita mo lang sila, makikita mo yung mga lalaki ng mga sexy, yung mga lalaki na mga baklang
may mga itsura, ayun, pwede mong hawakan, charot. Pwede mo silang anuhin, yung hawakan yung mukha, ayun, ganon-ganon. Pwede kang magpa-cute kung maganda ka, yung mga ganon. Ito na rin yung mga panahon na mga kabaklaan talaga ng bookingan, mga ganon. Bookingan anywhere. So, nakakaloka kung iisipin mo. Pero, dapat wag pa rin natin kalimutan ang sungkran ng ibang bansa ay ang Thailand ay ando doon pa rin yung respeto natin doon sa kultura nila. Siyempre, hanggat maaari, gusto mo ipagdiwang to ng maayos at sunod doon sa kultura, di ba? So, yan. And then, ang Thailand lang ba ang nagsusungkran? Hindi. Meron din sa Laos. Sa Laos, 1 week nyata. Dito sa Thailand, 3 days. Ganon. Tapos, meron din sa Cambodia. Yes. Di ba magkakadikit kasi sila, Laos? Kasi yung kultura kasi ng Cambodia, Laos at saka ng Thailand parang iisa. Sa Myanmar din meron din. Oo, yun yung 4 na country na yan. Meron silang Songkran Festival. O, di ba? Pero syempre mas gusto ko na dito kasi hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung tubig doon na ibubuhos sa'yo. Charot! So, yun. Anyway, so good luck and then enjoy. Pakita ko sa inyo yung damit, na binili namin. So, ito yung damit. So, syempre, 3 days siya, pero ang binili lang namin, pan 2 days. Kasi yung pangatlo, pwede naman namin suotin yung mga lumang binili namin ng sungkran noong nakaraang taon. So, ito kay Nu, diba? So, yan. So, ang bili namin dyan is 200 baht. So, syempre, ito yung pinili niya. Gusto niya ng ito. Basta colorful. Ayun, diba? Ang ganda-ganda. Yan. Polo yan. Tapos, ito din yung pinili niya kanina na binili naman namin kanina. Ayan, ganyan. So, syempre parang Mayor Atienza siya. Charot. So, choices niya, hindi ko naman pinakikailaman niya kung ano yung gusto niya. Dati, sabi ko, ito suotin mo, ganito yung parang parehas kami. Ngayon, hindi na. Kung ano yung gusto niya. Kasi syempre, tagal na namin yan. So, ito naman yung akin. So, parang feeling ko ito yung susutin ko ng first day. Kasi parang feeling ko, pupunta kami ng temple. So, gusto ko naka-white. Or pwedeng second day. So, hindi ko alam. Depende. So, ito naman yung binili ko kanina. Di ba? Ang ganda-ganda. Colorful. So, yon. Ayan. So, yan. So, yun yung susuotin ko. And then, of course, meron din ako short na pambasa. So, bumili din ako ng short na pambasa. Ito turn ako dito. Yan. Or dito. Pwede din. Depende kung anong uunahin ko suotin. And then, yung another day naman, marami naman na short dyan na pwede pambasa. So, kailangan ko lang talaga ng mga shorts na ganito kasi nga, tawag dito, talagang basa ka talaga, hindi ka pwede yung makapal na short kasi matagal matuyo, hindi katulad ng mga ganito manipis lang. So, mabilis tong matuyo. Saka yung damit. Ayun. So, ayan. Tapos yung sa shorts naman, may isa pa pala akong shorts na ipapakita sa inyo. So, ayan. Diba? Ang ganda-ganda. Sexy-sexy niya. So, yan. So, kaya ready na ako. Wala lang akong guns, ha? Ewan ko, sino na bahala bukas. Anyway, so ang importante ay maipagdiwang siya ng maayos, ng taos sa puso mo at nag-i-enjoy. So, syempre hindi natin alam kung hanggang kailan natin mararanasan yung mga ganito habang bata pa tayo, habang fresh overload pa tayo ng bonggang-bongga at makakatakbo pa tayo. Dapat i-ready natin yan, yung gawin lang natin yan, di ba? Kasi syempre, darating yung panahon, tatanda ka na, ugod-ugod ka na, hindi mo na kayang gawin yung mga bagay na yan. Kaya dapat habang may time ka, habang kaya mo, gawin mo lang. Kasi in the future, hindi mo alam kung ano ba ang mga pwede mo pang gawin at kaya mo pang gawin. So, syempre, ba, ang gurang-gurang mo na dun, sayo-sayo ka pa doon sa Songkran, di ba? Alam niyo naman ako kung makakending din, waka. So, yan. So, syempre, nandun doon na hinahinay na tayo. Ang tuhod na natin ay hindi nakasimbongga ng tuhod natin noon. Kaya medyo, ayun, so habang kaya kong gawin yan, ay gagawin ko. So, dapat mag-enjoy lang tayo lagi. Alam nyo guys, sa totoo lang, dapat sa buhay, piliin natin lagi yung maging masaya, yung lagi kang nag-i-enjoy sa mga ginagawa mo. Kasi nga, in the future, hindi mo nga alam, di ba, kung ano pa yung mga kaya mo pang gawin. So, yun yung importante. Ako may mga
hindi ako nagawa ng kabataan ko na minsan naiisip ko, sana ginawa ko nung bata ako. Pero syempre, hindi pa naman huli ang lahat. Meron pa naman tayong katas, charot. Meron pa naman tayong natitira pang ganda. So, iariba na lang natin yan ng bonggang-bongga. So, yun lang yung importante, di ba? So, kaya minsan iwasan din natin yung mag-isip ng kung ano-ano na hindi naman makakatulong sa buhay natin. Gawin natin na maging positibo ang pag-iisip natin, lalo na sa mga bagay-bagay at saka sa kapwa natin. Kasi syempre, kung positibo ang lumalabas dyan sa isip mo at sa bibig mo, in the future, makikita mo yung aura mo sobrang ganda. Di ba? So, sabi ng gano'n, wag mong sayangin yung mga saya na pwede mong gawin. At eto talaga guys, huwag kayong maiinggit sa iba. Kasi kung kaiinggitan nyo yung ibang tao, Diyos ko, kamusta naman? So, wala kayong dahilan para ikainggit yung sa ibang tao kasi potential din kayo, and then meron din kayong kakayahan na hindi kayang gawin ng iba. So, katulad na lang ng iba, ang galing-galing nilang mag-English. Diyos ko, siguro kung magaling ako mag-English at ganun ako kabongga, yung speaking and writing, ay nako, lahat ng vlog ko English yan. Kasi para makuha ko yung mga market ng taga-ibang bansa. And then, of course, syempre, baka gagawa ako ng libro, di ba? So, yung ganon, kasi talent yan. So, hindi naman natin basihan ang taong magaling ay sa paggawa lang ng, sa pagsasalita ng English o sa pagsusulat ng English. Talent yon. So, ano yun? Galing mo kapag ganon. So, kung kaya ko yun, ako, ang dami ko nagawa na mas better, na mas bongga, na mas talagang plakado. So, yon. So, ganon. Pero, syempre, meron din akong kahinaan sa mga bagay-bagay at ayun, alam ko naman yon. Pero, hindi ko kayo naiinggitan yung, ay, ang galing-galing naman ito mag-English. Sana ganon din ako. Walang ganon. Kung ganon ako, siguro mas marami akong magagawa. Ganon ako sa kanila. Pero, sana yung galing nila, nagagamit nila yun sa magandang paraan, nagagamit nila sa pananaw na mas maayos, at kung paano pa sila makaka-encourage at makaka-influence ng ibang tao. So, dapat ganun nila ginagamit yun. Hindi yung parang ang tingin nila sa sarili nila, ang tali-talino na nila kasi parang feeling nila ang galing nila magsalita ng English at ang perfecto nila. So, dapat hindi ganon. Hindi ang galing ng tao ay nabibase sa galing magsalita ng English. Nabibase yan kung ano ang determinasyon na meron ka sa sarili mo at kung kaano ka kasipag sa buhay mo. So, yon. So, kasi marami din naman akong kakilala na Diyos ko, mga valedictorian, salutatorian, nung high school, tapos mga cum laude, pero nasa na sila ngayon, di ba? So, wala din naman sila, para din naman silang katulong sa ibang bansa. Charot. Hindi, I mean, kasi parang ang alam ko, nung kabataan nila, sobrang talino nila, tapos ngayon, parang ganon. So, meron naman mga magagaling talaga na nagiging successful sa sarili nilang paraan. So, kanya-kanyang diskarte lang yan sa buhay. Ang importante ay marunong kang dumiskarte at alam mo, ang ginagawa mo ay tama at wala kang natatapakan ng ibang tao. Kasi syempre yung iba, parang ang tingin nila ay, syempre, magaling sila pero marami naman sila nasasagasaan na ibang tao na nasasaktan nila, di ba? So, dapat doon lang tayo sa bonggang pananaw natin na, alam mo yon na dapat ando doon pa rin, din natin nakakalimutan ang Diyos sa buhay natin dahil syempre siya yung dahilan ng kung bakit tayo nagiging successful sa mga bagay-bagay dahil sa ibinibigay niya rin blessing sa atin. At huwag natin kalimutan magpasalamat sa Kanya kasi siya ang nagbibigay sa atin ng ano na yan, talent. Kung wala ang Diyos, wala tayong talento na ipagkakaloob ng Panginoong may kapal sa atin, di ba? So ako pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos yung lahat na meron ako sa mga nanonood sa akin. Konti lang yan, hindi man masyado madami. Maraming salamat syempre sa inyo kasi alam ko na darating yung araw, dadami din yan at magiging bongga. Huwag ka lang susuko, di ba? So yon. So guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So comment below. At hanggang dito na lang ang ating vlog for today. And then, see you again tomorrow and more vlog and more chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan!
See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.